Diyos, sa ngalan ni Jesus. Minsan pa, narito po ngayon pala doktora kakampi mo ang batas sa bayan sumasay pupuin sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong bansang Pilipinas, sa iba't ibang cable television sa buong bansang Pilipinas, at syempre sa buong mundo. Pamgitan po ng mga internet websites na aming papagitin sa inyo. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Makakasama po inyo kami sa loob po ng 30 minuto ngayong araw na ito. Araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo nala, iwang at magbigay papuri sa dakilang lumika sa pamgitan ng ating iniisip, ginasalita at ginagawa. Mari po kayo sumali at lumahok sa ating palatuntunan. Mari po kayo magpadala ng inyong mga text questions, katanungan sa pamamagitan ng telepono. O di kaya mari kayo tumawag dito po sa numero ating papagitin. Mag-text o tumawag na inyong mga katanungan legal, problema sa batas, nais yung liwanagin sa inyong mga kaso, sa hukuman, sa husgado, sa korte, o di kaya nais yung hingin tulong mula sa inyong mga ahensya ng pamalaan, o di kaya para sa inyong mga pagpatik, sa inyong mga may birthdays, anniversaries, o yung mga special occasions. Okay? Ang numero po, 0922-833-4396. 0922-833-4396. Yan po yung number ni Attorney Batas Mauricio dito po sa Impila ng Radyo sa pangunguna DYKA sa Catholic Media Network ng San Jose Antique, sa DXAS sa Far East Broadcasting Company ng Zamboanga City, at ng DYMS Action Radio Catbalogan diyan po sa Samar. Siyempre, kasama din po natin ang iba't iba pang mga Impila ng Radyo na sa pagdaraan ng panahon, sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, ay dumarami. Madami po yung nagnanais madala palatuntunan ito sa pagpagitan ng radyo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung kayo pong mga nagnanais na mapakinggan kami sa mga himpilan ng radyo dyan po sa malapit sa lugar ninyo, tabihan po ninyo yung mga himpilan ng radyo yan. Tumawag kaya Attorney Batas Mauricio 0922-833-4396. Kung sa ganoon, mailagay tayo dyan sa kanilang radyo. Okay? Napapanood din po kami sa iba't ibang cable network sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Solely by the grace of God, maging dito po sa impilan ng cable television na ito kung saan ako inyong napapanood sa kasalukuyan habang nagsasayang papuwid sa radyo. Siyempre, kami po napapakinggan din internet radio sa pamamagitan po ng Batas Internet Radio sa ilalim ng listentomyradio.com. Yan po yung aming website, listentomyradio.com, at syempre doon po sa www.kiniraya.com. Kung nais po ninyo akong mapanood ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na nasa abroad, nasa labas ng bansang Pilipinas, nasa Amerika, Europa, Vietnam, Silangan, Russia, China, kung saan pa, maaari po silang maglagon sa internet, magbukas ng internet. Ilagay ang aming website, www.batasradio.com, www.batasradio.com. Pag nandun po kayo sa website namin, i-click po ninyo yung pong Batas TV, doon po sa bandang itaas, nakakinlit plato sa website, at mapapanood na po ninyo kami kagad automatic saan magpanig ng Pilipinas kayo nando doon, saan magpanig ng buong mundo kayo nando doon. Tala, dumako muna tayo sa ating inspirasyon sa buhay ngayong araw na ito, araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magla iwang magbigay papuri sa dakilang lumikha na lahat ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Ito naman po galing ng 0932-726-8331. Ganun po kanyang sinasabi sa Mateo 7:24, 25, 26 at 27. Ganun po kanyang sinasabi. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga sinasalita ko ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato, ngunit hindi ito bumuhon. Samantala, ang mga nakikinig sa aking salita, ngunit hindi naman ginagawa ang mga ito, ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay sa buhanginan, at ito ay bumagsak at tuluyang nawasak. Napakaganda po itong ibinigay sa atin bilang inspirasyon sa buhay ni 0932-726-8331. At ito po yung angkop
dito po sa bansang Pilipinas sa kasalukuyan, sapagkat nakikita naman natin ang mga kalamidad na tumatama sa bansang Pilipinas sa kasalukuyan. Ano po ba ang mga pinaka-masasabang kalamidad ang mga tumatama dito sa ating bansa sa ngayon? Hindi po ba ulan? Hindi po ba baha? Hindi po ba malalakas na hangin? O nakita nyo? Yan po ang sinabi ng Panginoong Kristo dito po sa Mateo 7:24, 25, 26 at 27 ng Biblia. Ang Panginoong Kristo po nagsasalita dito. Kaya nga sinasabi niya, kung nakikinig kayo sa akin, nakikinig kayo sa mga sinasalita ko, ayon sa Panginoong Kristo, ginagawa ninyo ang mga utos at tuntunin ko, magiging taong kayo ay matalino. Na parang nagtayo ng bahay sa bato, dumating man ang ulan, dumating man ang baha, dumating man ang malakas na hangin, hindi kayo kukuko. Napakaganda po nun. Napakaganda po nun. Akala ng marami, yan ay figurative figure of speech. Ibig sabihin, parang yung kinakatawan ng ulan, baha at malakas na hangin ay mga problema lamang sa buhay. Hindi po eh. Actual po pala ang sinasabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 7:24 hanggang 27. So ano po ang ating naparaanan upang maligtas tayo sa masamang epekto ng malalakas na ulan, matataas na pagbaha at malalakas na hangin? Diba? Ano po ang ating dapat gawin? May sundin natin ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Ano po yun? Sabi niya, ulitin natin, Mateo 7:24 hanggang 27. Kailangan po natin makinig sa kanyang mga salita at sumunod sa kanyang mga utos. Kung ano yung sinasabi ng Panginoong Kristo, yun ang ating susundin sa ating pang-araw-araw buhay. Upang dumating man ang baha, katulad ng baha dito po sa Typhoon Frank, dyan po sa Parang Island, katulad po ng baha na dala ni Typhoon Tondoy at ni Pepe sa gitnang Luzon, sa Metro Manila area at sa Northern Luzon, sa Central Luzon, hindi po tayo magkakaroon ng kapamakan. Diba? Actual na po ito, binabagit ng Panginoong Kristo. Tignan po ninyo yung parang pagtitiyak ng pagkakataon. May binababala ang Panginoong Kristo na malakas na ulan, mataas na baha, malakas na hangin. Yun po pala hindi na figure of speech. Yun po pala ay actual na pangyayari. Kaya para makaiwas tayo sa pinsala, problema, kamatayang dala ng malakas na ulan, mataas na baha at malakas na hangin, basahin ang Biblia at sumunod sa mga utos at tuntunin ng Panginoon Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan po ang aming inspirasyon sa buhay. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, kayo pong mga nakikinig sa amin, kayo pong mga nanonood sa amin sa cable TV, nanonood sa amin sa internet television, kayo po inanyaya namin. Mag-text po kayo kay Atty. Batas Mauricio. Sumali sa palatutunan ngayong araw nito. Araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalang, diwan at magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, sinasalita, ginagawa. Paano paraan? Hindi mag-text po kayo. 0922-833-4396. Ito po yung numero. Sa inyo pong mga nanonood sa cable TV, narito po sa aking harapan, sa inyong mga screen. Kayo pong mga nanonood sa internet television, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito rin po yung aking telepono. Nakasulat din sa inyong screen. 0922-833-4396. Sa inyo mong nagtanais, magpadala ng email kay Atty. Batas Mauricio. Ang aking pong email address nakasulat din sa inyong screen, sa cable TV at sa internet TV. Ito po, batasmauricio@yahoo.com. Yan. Okay? Mag-umpisa na po tayo. Tumugon sa inyong mga problema legal at mga katanungan sa batas. Lumabot po tayo. Dito po sa iba pang mga nagtatext sa atin. At hintayin natin yung mga matatawag sa 0922-833-4396. Sabi po niya, 0908-963-3136. Good morning, Batas. Ano po ba ang dapat gawin ko? Kasi lupa ng ama ko ay gustong angkinin ng mga pinsan ko. Gayong wala naman silang katibayan. Conjugal po ito. Wow! Conjugal property ng mga magulang, inaangkin ng mga pinsan. Ganito po yan. Kung conjugal property, ibig sabihin na ipundar ni tatay at ni nanay nung sila'y nagsasama sa pamamagitan ng kanilang sariling sikap, sa pamamagitan ng kanilang sariling kita. Hindi po ito mana mula sa mga magulang ni tatay o ni nanay. Kaya ibig sabihin, ang may karapatan lamang dyan sa conjugal property na yan. Ari-ariya na ipinundar sa pamamagitan ng trabaho at sa laping kinita ni tatay at ni nanay lamang. E di siyempre si tatay at nanay lamang, at kung sila'y wala na, ang kanilang mga anak lamang. Maliwanag po ba yan? Hindi po pwedeng pakialaman ng mga pinsan, ng mga kapatid ni nanay o ni tatay. Bakit? Makikialam lamang po sila kung yan ari-ari ang naipundar ni tatay at ni nanay ay hindi talaga nila pundar. Ibig sabihin, hindi nila nabili sa kanilang sariling trabaho o sa kanilang